At sa ating Sports 5, idodonate daw po ng East Asia Super League ang kikitain mula sa laro sa Cebu sa mga sinalanta ng Bagyong Tino doon. Maghaharap po ang Meralco Bolts at Macau Black Bears sa Cebu Coliseum on November 15, araw po ng Sabado yan. Ito ay kalawang beses na gaganapin po sa lalawigan ang laro ng EASL. Kagagaling po lamang ng Bolts sa panalo kontra sa Taoyuan Pilots noong pong araw ng Sabado. Malubhang hinagupit ng Bagyong Tino ang Cebu kung saan nga po higit sa 150 ang nasawi. Ayon po yan sa pinakahuling report ng mga otoridad. Magpapatuloy ang PVL Reinforced Conference ngayong Martes sa PhilOil Eco Oil Arena sa San Juan. Unang maghaharap ang Petrogas Angels at Farm Fresh Foxies mamayang alas 4 ng hapon. Sunod ang bakbaka ng Cherry Tigo Crossovers at Capital One Solar Spikers ng 6:30 ng gabi. Mapapanood din ang mga laro sa One Sports, One Sports Plus at Pilipinas Live App. Higit 2 linggo bago po magbalik aksyon ang Gilas Pilipinas para nga po sa FIBA World Cup Asian Qualifiers, hindi pa rin po malinaw kung makakapaglaro ba ang ating naturalized player na si Justin Brownlee. At ayon po sa ilang reports, may iniinda daw pong sakit si Brownlee. Bahagi rin dapat nga si Justin ng Meralco Bolts sa EASL pero hindi siya nakakalaro para po sa koponan. Nakatakda ho naman magsimula ang paghahanda ng Gilas sa susunod na linggo. Sakaling hindi makapaglaro si Brownlee, siya'y papalitan ng big man na si Anje Kwame. Una pong lalabanan ng Pilipinas ang Guam sa qualifiers on November 28. Target ng Philippine Sports Commission na mas mapalakas pa ang grassroots program ng bansa. Kaya plano raw nilang mas gawing simple at efficient ang programa ng palarong pambansa at Batang Pinoy. Kausap na raw ng PSC ang Department of Education at ibang mga ahensya tungkol dito. Naniniwala daw ang PSC na magiging malaking bagay ito sa paghasa ng mga susunod na henerasyon ng atletang Pinoy. Ay oo naman, kaya nga po yung palarong pambansa, di po ba? Diyan nga po diyan nakakakuha ng mga discovery kumbaga ng mga atletang mahuhusay. Si Marlo Aquino, diyan din na-discover yan sa palarong pambansa. I clearly remember ng mga panahon na iyon at ilang pahong mga mahuhusay na mga atleta. Si Lydia De Vega, remember? Yes, Lydia De Vega. Samantala po naman sa esports, ipinakilala po ng two-time na international champion na OG ang kanila pong All-Pinoy Dota 2 roster. Bubuo ng bagong team o OG sina Natsumi, si Yopaj, si Nico, si Tims at si Skem. Magsisilbing coach ang Malaysian na si Adam 343 Shah. At ayon po sa pamunuan ng koponan, bagong yugto ito sa kasaysayan po ng OG, lalo pat naniniwala silang maraming madadalang maganda ang hakbang na ito. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!